Hey, hey, hey! Pagkatamis-tamis po ng linggong ito. Kasi nga, ito si Alwin Ignacio, na di man ang chilang. Kasama ko ang aking ibigang bonggang-bongga. Glenn C. Bongga! Ito po ang The Casey Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At ito na ang qualifier kung bakit pagkatamis-tamis ng ating Sunday kasi ang unang ating pag-uusapan sa easy round ay dalawa sa pinakamakisig at pinakamagandang lalaking binata na magsusukatan Correct. ng lakas at pagkalalaki sa papalabas ng Pamilya Sagrado. Ito ay sina Kyle Echari at si Gray Fernandez. Hindi ba? Si Kyle Echari po, ang pangalan ng kanyang katauhan sa nasabing palatuntunan ay Moises o ang palayaw ay Moy, at si Gray Fernandez naman, ang pangalan ng katauhan ay si Justin. I'm sure kaibigang bonggang-bonggang Glenn, nakita mo na ang trailer nito. Ayan. Diba? Ikaw kasi napanood mo ng Napanood ko ng first two episodes. episodes. Ikaw muna, anong impression mo sa trailer? Ano, parang hahanga ka talaga dun sa kay Kyle at saka kay Gray, 'di ba? Mhm. Kasi doon pa lang sa trailer, makikita mo na yung depth ng acting nila, Yes, 'di ba? that's the right adjective. Oo, 'di ba? Kasi lalo na doon sa mga eksena na kasi 'di ba magiging part ng tawag doon? Fraternity si Kyle, 'di ba? Si Moy, Na ire-recruit ni Gray, 'di ba? Gray, si Justin. Oo, kaya doon pa lang lalo na nung after niyang initiation, 'di ba? Yes. Nalaman ng tatay ni Kyle na ginagampanan ni Joel Torre Yes. na may mga Papasa pasa-pasa siya siya, sa 'di ba? hita. Tapos bigla siyang sinuntok. Ang galing ni Kyle doon Oo. na sabi niya parang nagagalit ka dahil nabugbog ako sa initiation. Pero ikaw binubugbog mo ako. Oo. 'Di ba? Binubugbog siya emotionally. Oo. Oo. Hindi lang emotionally, Oh, physically, 'di ba? Yes. Ang galing ni Kyle doon. Si Gray naman doon sa mga eksenang sa mga eksenang yung hini-head niya yung initiation, 'di ba? Yes. Nakakatakot siyang Oo, panoorin. 'di ba? Diba? There's a certain parang monster about him. Oo, parang nagta-transform siya lalo pag Pinapaddle niya na. pinapaddle niya na, 'di ba? Pag Oo. pinapaddle niya na ng paddle yung mga recruits. Oo. Sa first two episodes po na pinanood sa amin sa special screening, ito lang po talaga ang makasabi ko. Prangkahan na. Kung sino ang palatuntunang tatapatan ng Pamilya Sagrado, i-anunsyo na po ninyo na huling 2 linggo nyo na sa Agad-agad. pag-ere dahil talagang kakabugin, papakainin kayo ng alikabok ng palatuntunang ito. Top-notch ang casting. Yes. Parehong magaling ang dalawang direktor. Ang direktor ay sina Direk Lawrence Fajardo, who happens to be a personal friend, at si Andoy Andoy Ranay. Ranay. Si Andoy Ranay ang parang nakahawak sa mga eksena ni Kyle, Joel Torre, siya Ina Magdayaw. Si Direk Lau naman, ang parang nakahawak sa Pamilya Sagrado talaga. Kay Papa P, Piolo Pascual, kay Mylene Dizon, yung mga nangyayari sa Yes. mayamang side, Kila Tirso Cruz dito. Pamilya Sagrado, at yung mga pabulosang action sequences. Kay Direk Lau Fajardo po yun. Ako, nung pinapanood ko yung special preview, nakakabilib, lalong-lalo na unang-una kay Kyle, kasi I've seen him grow up, yung Yes. from Gold Squad to senior high, tapos here, iba. Iba talaga ang growth niya as an actor. And also si Gray Fernandez. There is this scene during the preview na nung nakita niya na nahukay na, natagpuan na yung kung ano mang inilibing nila, Oo, bangkay. na
napakagaling ng facial expression ni Kyle at Ni Gray. ni Gray. At isa pa niyong abangan kung paano maging bida kontra bida si Fiona Pascual Oo nga. bilang si Governor Rafael Sagrado na pagkabait-bait on the outside, pero Lord, grabe po ang pagkakorap Oo. Corrupt nga daw, di ni ba? Governor Sagrado, and to see Piolo act as someone na so dark and so obsessed with power, with wealth. Talagang may isang eksena po doon during the preview na akala mo bibimbangin na si Piolo, yung parang babarili na siya. Yung pala may nakaabot lang ng special tikoy. Tapos pagbukas mo ng tikoy, isang tikoy talaga, unang box tikoy. Yung pangalawang box ng tikoy, may mga pera na. Yung mukha ni Piolo, wow! Iba, nako, ang hirap i-describe, pero naging yung, tapos biglang may kausap na siyang Sambam, yeah, I promise you, it's going to happen next week. Yung total shift na, may kausap siya mga contractors na hindi ba dapat sa parang sa gobyernong sagrado dapat dire-diretso ang trabaho, chuchu. Tapos yung shift nakakaloka at abangan nyo rin ang dynamics ni Piola Pascual at ni Maylene Dizon bilang mag-asawa. Ibang klase. Timing nga yung di ba? Nakakapanalo lang ni Papa P. Oo, sa Farmers bilang best actor. And nakakatuwa na at his age, he admits na he's almost like nearing his golden boy 50, age. Pero natutuwa siya ngayon na kung kailan siya lalong nagiging season, mas nagiging kapanapanabik ang mga katauhang binibigay sa kanya. Ayaw na, sa totoo lang po, sabi ni Piolo, ayaw nang gumawa ng romantic drama. Ayaw nang mag-romcom. Gusto niya rin ganito, yung talagang nasusubok ang kakayahan niya. Naka-challenge siya. At sobra po ang praises niya kay Gray at kay Kyle. Talagang I think these boys are the new leading men and new heartthrobs na magkakaroon tayo very, very soon or sa pinakamalapit na hinaharap. Parang after this... Susunod sa yapak niya rin. So after this, made na talaga sila. At ano pa lang po yun, yung pinalabas sa amin Monday and Tuesday episode. Pero mababaliw ko sa cliffhanger. Nakakabaliw po talaga ang cliffhanger. At may isa eksena doon talaga na nakakahiya mong aminin na paiyak ako. It's because of Joel Torre. May isang eksena kay Joel Torre doon na binabasa niya yung sulat ni Kyle Echari. Talagang, parang ewan ko, siguro because I miss my dad and but Father's Day is almost near. Parang talagang may humaplas sa puso ko sa eksenang yun na humihingi ng paumanhin yung character ni Kyle Echari kay Joel Torre. At nangangako siya sa kanyang tatay na sooner or later, magiging proud po kayo sa akin. Talagang touching. Touching talaga. And sabi ko nga po, wala kayong tulakabigin sa dalawang batang lalaki. At si Papa P, amongst the cast, sino talaga siya ng starstruck? Alam ko sino namin niya kaibigan? Sino nga? Kay Tirso Cruz. Si Tirso Cruz daw, pagpasok pa lang sa eksena, kung ano yung character na siya na yun. At talagang... Hindi naman nakakataka yun. Talagang narasabi ni Papa, pinararamdaman mo yung power niya. At alam mo talagang pinag-aralan niya yung character. So talagang he breathes like the character, he talks like the character, he walks like the character. At talagang kung babanu-banu kang aktor o actress, ay lalamunin karon ni Tirso Cruz III. Kaya di ba, Piolo Pascual na yon, kinakabahan pa sa mga ka-eksena niya. Oo naman. Nakakatuwa, sabi niya yung Piolo na wala siyang eksena sa kahit anong pelikulang ginagawa niya na hindi siya kinakabahan. Lagi siyang kinakabahan. At alam mo ba, takot pala sa kanya si Gray. Kay Piolo, lalo na nung sisimula. Kasi talagang, ginampalan ni Piolo, kasi indifferent sila bilang mag-ama sa serye. Di ba? Kita naman sa trailer. Talagang, kita rin naman sa trailer. It took a while for the boy to warm up to him. Kasi talaga ang trato talaga sa kanya ni Piolo. Yun talaga anak na hinihigpitan. Talagang, hindi rin talaga alam ni Gray kung paano papasok.
Paano? Para kasi parang lagi, pag magkakarap sa ni Piolo, lagi in character si Piolo as Correct. Rafael Sagrado. Pero nung nakita ni Piolo na the boy is doing his best para makarelate sa kanila lahat, doon pa lang siya nag-warm up. Mm. Kaya ayan ha, panoorin niyo ang Pamilya Sagrado at inuulit ko, nako. Kung sino mo talaga ang iyong katapat, alam niyo na ang dapat yung gawin. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The KT Show, ang Tara at Halakihan Showbiz Edition.